Ang isa ay si Mahindra. Pinalalim ng grupong Mahindra ang pustahan ng electric vehicle. Naglunsad ito ng dalawang bagong electric SUV na nangangako ng mas mabilis na pagsingil at mas mataas na mileage sa isang kaganapan sa Chennai. Inilunsad ng India ang isang bagay na walang nakitang darating at nagpapadala ito ng mga shockwaves sa buong industriya ng sasakyan. Ayon sa mga ulat, isang fleet ng mga bagong henerasyong EV ang tahimik na tumama sa lupa. At hindi lang sila mabilis, matalino sila, makapangyarihan at mapagkumpetensya sa buong mundo. Sinuportahan ng berdeng pangitain ni Punong Ministro Modi at ang pinakahuling plataporma ng Mahindra, ang mga di-kuryenteng sasakyan na ito ay nagiging ulo sa lahat ng tamang lugar. And kung totoo ang sinasabi ng mga tagaloob, maaaring mabago ng paglulunsad na ito ang lahat ng inaakala naming alam namin tungkol sa hierarchy ng EV. Inakala ng mundo na hindi mahipo si Tesla, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Ang electric shift. Walang nanonood. Sa loob ng maraming taon, ang pag-uusap ng dekuryenteng sasakyan ay pinangungunahan ng parehong mga manlalaro. Ang US ay may Tesla, ang China ay may BYD, at ang Europa ay may mga German luxury brand nito na dahan-dahang lumipat sa mga zero-emission na modelo. India. Ito ay halos hindi binanggit. Madalas na ibinasura bilang masyadong magulo, masyadong infrastructurally hamon, masyadong sensitibo sa gastos sa bagay sa pandaigdigang karera ng EV. Ngunit habang ang iba ay nakatingin sa ibang lugar, may tahimik na nabubuo sa background, ang Mahindra. Isang pangalan na pamilyar sa India ngunit madalas na hindi pinapansin sa buong mundo, ay nagtatrabaho sa isang mabagal na pagbabago sa paso. Walang maingay na anunsyo, walang viral unveilings, tahimik lang, sadyang progreso. At nang sa wakas ay dumating na ang sandali upang ipakita ang kanilang kamay. Hindi sila naglunsad ng isang menor de edad na facelift o isang compact city car. Kasama nila ang BE6E, isang kahanga-hangang AI-powered electric SUV na binuo sa isang ganap na bagong arkitektura. Ito ay hindi lamang isang kotse. Ito ay isang declaration. Ang BE6E ang unang major release ng Mahindra sa ilalim ng kanilang Born Electric platform. At agad itong bumaling. It's ay may kasamang bagong platform na tinatawag na InGlow, na sadyang ginawa para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ito ay may patag na sahig, isang mababang sentro ng grabidad, at sapat na modular upang suportahan ang iba't ibang estilo ng katawan at mga pack ng baterya. Sa madaling salita, it ay isang platform na maaring karibal ang pinakamahusay sa mundo. At minsan, sinabi ng mga numero ang kwento. Hanggang sa 300 milya ng real-world range, mabilis na pag-charge ng mga iyong kakayahan. At isang sleek, futuristic na disenyo na hindi katulad ng anumang bagay sa mga kalsada ng India o karamihan sa mga kalsada sa panahon. Ngunit sa kabila ng hardware, ang naging dahilan ng paglulunsad na ito ng labis na nakakagambala ay ang tiempo. Ano mga pandaigdigang automaker ay nakikitungo pa rin sa mga issue sa supply chain. Mga agwat sa pagiging affordability ng EV at mga pagbabago sa regulation. Sa gitna ng lahat ng iyon, ibinaba ng Mahindra ang isang ganap na may kakayahang handa sa production na EV sa merkado. At hindi lang India ang pinupuntirya nila. Ang sasakyang ito ay idinisenyo upang matugunan ang mga pamantayan sa Europa mula sa unang araw. Ang mga alinggaw-ngaw ng mga pag-export sa UK at South Africa ay nagsimulang umikot sa loob ng ilang linggo. Noong una, hindi alam ng pandaigdigang media kung ano ang gagawin dito. Ito ba ay isang fluke? Isang limitadong pinapatakbong showcase na proyekto? Ngunit ang Mahindra ay nakalampas na sa prototype phase. Ang B6E ay ipinapadala na sa mga naunang mamimili at ang mga panimulang pagsusuri ay nakagugulat na positibo. Pinuri ng mga automotive na mamamahayag ang kaginhawahan, acceleration, at handling nito. Ang Maya system nito, ang bagong AI-driven na software platform ng Mahindra, ay tinawag na isa sa mga pinaka-intuitive na interface na nakita sa isang hindi premium na EV. Para sa isang tatak na dating kilala para sa masungit na mga utility na sasakyan at traktora, ito ay isang radical na pagbabago sa tono. Ngunit ang tunay na sorpresa ay hindi lamang na nakuha ito ni Mahindra. Iyon ay hindi nila ginagawang big deal ito.
Walang na-stream na mga kaganapan sa paglulunsad mula sa California. Walang agresibong marketing blitz, isang press release lang, isang test drive na imbitasyon, at pagkatapos ay katahimikan. Yung tipong katahimikan na pinaghihinalaan mo. Dahil kung nagawa ito ng Mahindra at naging ganito sila katahimik tungkol dito, ano pa ang ginagawa nila? Hindi nawala ang tanong na iyon, lalo na pagkatapos lumitaw ang XUV E9 sa mga kalsada pagkaraan ng ilang linggo. Pero ibang kwento yan. Sa ngayon, ang mahalaga ay ito. Ang laro ay nagbago. Ang India ay hindi na isang backseat na pasahero lamang sa paglipat ng EV. Ito ay nagtatayo ng isang bagay na may ngipin. At handa naman ang mundo o hindi. Ang bansa ay nagsagawa ng unang tunay na pagbabago sa pagyanig sa pandaigdigang hierarchy ng sasakyan. Pero ang twist, ito ay isang yugto lamang. At ang susunod na yugto ay mas malapit na kaysa sa natanto ng sinuman. B6E, ang SUV na muling isinulat ang playbook ng India. Ang B6E ay hindi lamang isa pang bagong modelo. Ito ay isang strategic disruption na nakabalot sa katawan ng isang SUV. Nang ibunyag ito ni Mahindra, ang mga unang reaction ay hindi makapaniwala. Ito ay talagang isang Indian na kotse? Ito ba ay talagang nagmumula sa isang tatak na dating nauugnay sa masungit na utility at pagiging practical ng hubad na buto? Dahil hindi lang iba ang hitsura ng B6E. Parang lumapag ito mula 5 taon sa hinaharap. Ay tinayo sa Inglo platform. Ang B6E ay ang unang all-electric SUV ng India na idinisenyo mula sa simula. Hindi isang conversion ng isang umiiral na modelo ng internal combustion. Ay pagkakaibang iyon ay mas mahalaga kaysa sa natanto ng karamihan. Bagamat maraming pandaigdigang tatak ang nagre-retrofitting pa rin ng mga platform ng gas car upang gumana sa mga bahagi ng EV, ang mga inhinyero ng Mahindra ay nilaktawan ang kompromiso. Ang resulta? Isang mas masasagaan, mas balancing istruktura, isang flat cabin floor, isang pinahabang wheelbase na ginawang halos parang lounge ang interior. At ang mga linyat ng disenyo na mukhang kabilang sa isang concept car, maliban sa isang ito asak nasa mga showroom o na sa ilalim ng hood o sa halip sa ilalim ng sahig, ay isang battery pack na nag-aalok ng hanggang 79 kWh. Yaps na nagsasalin sa totoong mundo na driving range ng mga numero na humigit sa 300 milyang marka. Ang dual-motor all-wheel drive na variant ay maaaring gumawa ng 0 hanggang 60 milya bawat oras sa loob lamang ng 6 na segundo. Hindi eksaktong subaybayan ang mga numero ng kotse, ngunit sapat na mabilis para tingnan mo ang Mahindra badge na iyon. Hindi lang ito maganda para sa isang Indian EV, mabuti naman, period. Ngunit ang talagang nagsimulang magpakaba sa mga tao, lalo na ang mga kakumpetensya sa ibang bansa, ay ang software. Ipinakilala ng BE6E ang mundo kay Maya, ang bagong AI operating system ng Mahindra. Binuo na may pagtuon sa pag-personalize at machine learning. Inangkop ni Maya ang mga pattern ng pagmamaneho, isinaayos ang paggamit ng enerhiya, at tumugon pa sa mga voice at gesture command. Nagtrabaho ito kasabay ng lumalagong 5G na infrastruktura ng India upang isync ang live na trapiko, lagay ng panahon, at data ng pag-optimize ng range. Para sa isang kumpanyang hindi kailanman itinuturing na isang tech powerhouse, ang antas ng pagsasama na ito ay dumating bilang isang pagkabigla. At ito ay hindi lamang teknolohiya para sa kapakanan ng teknolohiya. Aktibong hinubog ni Maya ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa kotse. Maaari ka nitong i-reroute sa mas tahimik na mga kalsada sa pinakamaraming oras ng trapiko upang makatipid ng baterya. Maaari nitong i-optimize ang HVAC system batay sa history ng pasahero. Ipinares pa ito sa mga smartphone upang matandaan ang iyong mga playlist, mga appointment sa kalendaryo, at ang mga paboritong setting ng temperatura. Hindi ito kotse. Ito ay isang interface. Sa disenyo, ang BE6E ay malinaw na naimpluwensyahan ng mga international na uso, ngunit naiwasan nitong mahulog sa teritoryo ng copycat, ang sloping roofline, floating LED DRLs, at agresibong rear styling ay nagbigay dito ng sporty, premium na hitsura na hindi mawawala sa isang European dealership. Ngunit ang mga materyales na ginamit, sustainably sourced, vegan-friendly, at nakakagulat na Pino.
ay nagdagdag ng bagong layer ng kredibilidad. Hindi ito ang sinusubukang gayahin ni Mahindra. Si Mahindra ang muling nagsusulat ng formula at ang presyo, yun na siguro ang pinakanakakagulat na bahagi sa lahat. Nakaposisyon na mas mababa sa katulad ng mga handog sa kanluran at Chinese. Ang BE6E ay isang fully loaded na electric SUV sa presyong nagpawis sa mga pandaigdigang automaker. Mabilis na lumabas ang mga ulat tungkol sa mga maagang pag-export sa mga piling pamilihan sa Europa at Timog Aprika. Kung magagawa ng Mahindra ang mga ito sa sukat at mapanatili ang kalidad, sila ay magiging isang malubhang problema para sa mga nanunungkulan, lalo na sa mga merkado kung saan ang gastos at kahusayan ay lahat. Ngunit kahit na sa lahat ng ito, hindi nagdiwang si Mahindra. Walang over-the-top na kampanya sa marketing. Walang Elon-style bravado. Tahimik lang na tiwala. Isang uri ng hindi pa tayo tapos na ugali, and sa may gandang dahilan. Dahil ang BE6E, kahanga-hanga tulad noon, ay ang unang domino lamang. Ang sumunod na nangyari ay nilinaw na hindi ito tungkol sa isang kotse. Ito ay tungkol sa isang mas malaking plano. At sa susunod na paglabas, nagsimulang ipakita ang planong iyon, XUV. E9 mula sa sariling bansa hanggang sa pandaigdigang pamantayan. Ang BE60 ay nagpa-curious sa mga tao. Napahinto sila ng XUV, E9 at napatiditig. Hindi na lang ibinabaluktot ng Mahindra ang electric muscle nito. Ito ay naipapakita sa mundo na ang India ay maaring bumuo ng isang high-tech, high-performance electric SUV na may kumpiyansa ng isang pandaigdigang luxury brand. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang kalkuladong pagtaas. Kung ang BE6E ay tungkol sa muling pagtukoy sa Indian EV, ang XUV, E9 ay tungkol sa pagpasok sa isang ganap na naiibang liga. Parang wala namang ginawa si Mahindra noon. Sa katunayan, hindi ito mukhang anumang ginawa ng India noon. Isang matapang at futuristic na coupe SUV na may malawak na linya ng bubong, matalas na LED na ilaw, at agresibong tindig. Maaaring napagkamalan ito para sa isang konsepto na tinukso ng isang German automaker. Ngunit nasa kalsada na ito, hindi sa 2026. Ngayon, mula sa harap, ang full-width na LED bar nito ay nagbigay ng kapansin-pansing muka. Ang split headlamp na disenyo ay nagdagdag ng modernong gilid, at ang aerodynamics ay hindi lamang para ipakita. Ang bawat curve ay na-optimize para sa kahusayan sa real world. Ngunit ang pinagkaiba ng XUV, E9 ay hindi lang kung ano ang hitsura nito, ito ay kung paano ito naisip. Sa loob ng cabin, dinoble ni Mahindra ang katalinuhan. Ang dashboard ay mahalagang isang tuloy-tuloy na display, triple screen na umaabot sa harap, pinapagana ng mga visual na Unreal Engine, at na-update sa pamamagitan ng over-the-air na software drop. Ngunit hindi ito tungkol sa mga gimmick. Ito ay binuo para sa paggana, pag-personalize, at kakayahang umangkop. Ang driver ay hindi lamang binigyan ng data. Ibinigay ito ng kotse, inayos ito, at tiniyak na ang lahat. Mula sa iyong mga hula sa hanay hanggang sa iyong playlist sa Spotify, ay nahawakan bago mo kailangang magtanong. Sa kaibuturan ng karanasang ito ay ang Maya AI system ng Mahindra, na pinahusay na ngayon para sa isang sasakyang ganito kalaki at klase. Hindi lang natutunan ng AI kung paano ka magmaneho, inayos nito ang katigasan ng suspension batay sa kalidad ng kalsada, muling na-calibrate ang output ng kuryente para sa iba't ibang estilo ng pagmamaneho, at kahit na sinusubaybayan ang pagiging alerto ng driver, kinausap nito ang ibang sasakyan na naipag-usap ito sa mga signal ng trapiko. It ay isinama pa sa mga weather satellite para sa mga live range recalculations. Kung matalino ang BE60, ang XUV, E9 ay borderline psychic. Performance-wise, ginawa nitong malinaw ang mga intensyon nito. Dual motor, all-wheel drive, instant torque delivery, at sub-7-second sprint sa 60 milya kada oras. Hindi ito ang paghabol sa mga numerong nilalaro ni Tesla, ngunit hindi iyon ang punto. Tina-target nito ang mga pang-araw-araw na mamahaling mamimili na gusto ng bilis, kaginhawahan, at katalinuhan sa isang tuloy-tuloy na pakete, at naihatid ito. Ngunit, marahil ang pinakakagiliw-giliw na bahagi, ito ay hindi isang halo na produkto. Hindi ito binuo ni Mahindra para magpakitang gilas at lumayo.
Ang XUV E9 ay bahagi ng isang diskarte sa produksyon na idinisenyo para sa mass scaling, lalo na sa mga international na merkado. Ayon sa mga tagaloob ng industriya, ang homologation para sa Europa ay natapos na ilang buwan bago ang pampublikong paglulunsad. Anos mga pagpapadala ay binalak para sa Germany, UK, at mga piling rehiyon sa Africa. Hindi bilang murang pag-import, ngunit bilang mga kalaban. At gayon paman, hindi pa rin overplay ng Mahindra ang kamay nito. Walang victory lap. Walang press conference na may mga executive na nagagalak tungkol sa pagkagambala sa merkado. Isang simpleng mensahe lang na naka-embed sa mga communication ng brand. Ang hinaharap ay ipinanganak na electric, banayad, ngunit sinadya. Ito ay malinaw na sila ay nagsiset up ng isang bagay at it ay hindi ang huling pagkilos. Samantala, nagsimulang kumalat ang mga bulong na ang BE6E at ang XUV. E9 ay hindi ang core ng diskarte sa EV ng Mahindra. Sila ang pundasyon. At ang susunod na darating ay hindi lamang isang extension ng lineup. It ay isang pahayag. Dahil kung ang Mahindra ay makakagawa na ng mga EV na ganito ka-advance, na may ganitong kakompetensyang pagpepresyo at ganito kahusay ang paglulunsad, ano pa ang hinihintay nilang ipamalas sa susunod? At bakit biglang nagbigay pansin si Tesla, ang berdeng pagtulak ni Narendra Modi at ang bilyong dolyar na suporta? Habang nagsimulang tahimik na lumabas ang mga electric SUV ng Mahindra sa mga highway, international terminal, at European Autoblog, dahan-dahang lumipat ang spotlight patungo sa makina sa likod ng mga makina. Ang mabilis na lumalawak na EV ecosystem ng India at nasa puso mismo ng makinang iyon ay si punong ministro Narendra Modi. Hindi bilang isang figurehead, ngunit bilang isang strategist. Hindi naman palaging ganito. Sa loob ng maraming taon, nahuli ang India sa electric mobility. Ang pagsingil sa infrastruktura ay tagpi-tagpi. Ang EV adoption ay naka-hover sa isang digit. Karamihan sa mga gumagawa ng sasakyan ay nag-aalangan na binabanggit ang mga issue sa gastos at supply ng baterya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay at hindi dahil sa aksidente. Ang gobyerno ni Modi ay nagtulak sa pamamagitan ng mga reforma, pagbabago ng patakaran, at mga insentibo na kakaunti sa labas ng bansa ang tunay na sinusubaybayan. Mula sa mga tax break para sa mga mamimili ng EV hanggang sa mga subsidyo para sa pagmamanupaktura ng baterya, ang balangkas ay inilatag ng ladrilyo. Pagkatapos ay dumating ang PLI, mga scheme ng insentibo na nauugnay sa produksyon. Multi-bilyong dolyar na mga carrot na nakabitin sa harap ng mga kumpanyang handang tumaya sa green tech. Tumalon si Mahindra gamit ang dalawang paa. At habang nag-aalangan ang iba, nagsimulang mag-scoop up ng resources, talent, at kontrata ang Mahindra. Hindi lang sila gumagawa ng mga EV. Ginagawa namin mismo ang supply chain. Lithium battery plants, AI research centers, thermal management testing labs. Ang uri ng mga galaw na hindi nagiging headline, ngunit nagpapasya kung sino ang mananalo sa katagalan. Ngunit hindi tumigil si Modi sa patakaran. Ginawa niyang pambansang pinag-uusapan ang mga EV. Sa Energy Independence Summit ng India, tumayo siya sa podium at sinabi, "Para sa amin, ang malinis na enerhiya ay hindi isang luho. Ito ay isang revolution. Hindi kami susunod. Magunguna tayo." Hindi performative ang tono niya. Ito ay predictive. At habang hindi niya direktang pinangalanan si Mahindra, malinaw naman ang mensahe. Ang mga kumpanyang Indian ay nagkaroon ng buong suporta ng gobyerno sa pananalapi, politika, at logistic. Sa likod ng mga eksena, bumibilis ang mga pangyayari. Ang mga istasyon ng pagsingil ay lumalabas sa mga expressway. Ang mga utility na pinapatakbo ng estado ay nagsimulang magsama ng mga EV-friendly na smart grid. Ang mga startup na nakatuon sa solid-state na mga tagumpay sa baterya ay tahimik na pinunduhan ng mga namumuhunan na sinusuportahan ng gobyerno. Maging ang mga rural na lugar ay nagsimulang makatanggap ng mga maliliit na insentibo upang magpatibay ng mga dekuryenteng sasakyan sa pagsasaka. Hindi lang ito tungkol sa mga personal na sasakyan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang electric blueprint sa buong bansa. At ang Mahindra ay nasa lahat ng dako sa blueprint na iyon. Lumitaw ang mga ulat ng mga lihim na pakikipagtulungan sa mga riles ng India upang makuryente ang huling milya na logistic.
Ang footage ng drone ay nagpakita ng dos-dosinang mga pagsubok na sasakyan. Karamihan ay walang marka. Nagpapatakbo ng mga pagsubok sa gabi sa Rajasthan at Tamil Nadu. Binanggit ng mga inhinyero ang tungkol sa mga update ng firmware na nangyayari sa real-time. Milya-milya ang layo mula sa mga data center. Salamat sa high-speed, suportado ng gobyerno na 5G corridors. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglulunsad ng mga kotse. Ito ay tungkol sa paglulunsad ng isang buong tech ecosystem sa kanilang paligid. Samantala, ang ibang mga manlalaro ay nagsimulang makaramdam ng panginginig. Mabilis na sinusubaybayan ng Hyundai at Kia ang kanilang mga EV plan para sa India. Sinimulan ng mga European automaker na muling bisitahin ang matagal na pag-pause ng mga pag-uusap sa pagmamanupaktura. Maging ang mga Chinese EV brand na dating malakas sa Indian entry ay nagsimulang umatras. May nagbago at tahimik. Lumipat ang Mahindra mula sa legacy na player patungo sa industriya ng signal flare. Ang higit na nagpadisarma nito ay ang kawalan ng ingay. Ang Mahindra ay hindi naghagis ng marangya na mga kaganapan sa media. Hindi nagsagawa ng pampublikong Tesla call-out si Modi. Sa halip, gumalaw ang India na parang grandmaster. Tahimik, sinadya, at laging nauuna ang dalawa. Sa labas, mukhang nagiinit pa rin ang India. Ngunit sa sinumang nanonood ng malapit, it ay malinaw. Nalampasan na ng bansa ang isang threshold. At gayon pa man, mayroon pa ring tanong na nakasabit sa hangin. Bakit naging mahinahon sina Mahindra at Modi? Kahit na ang mga international na merkado ay nagsimulang pawisan, may nakatago pa bang ibang card? Dahil kung pambungad lang ang B6E at XUV, E9, dapat ang pangunahing kaganapan ay isang bagay na hindi pa handa ang industriya. Kung anuman iyon, hindi pa ito inanunsyo, hindi opisyal. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagsimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa iba pa. Ang pandaigdigang merkado ng sasakyan ay biglang nagiging hindi komportable. Sa oras na ang Mahindra's B6E at XUV, E9 ay parehong nasa kalsada at tumatanggap ng positibong press sa mga kontinente, may nagsimulang magbago. Hindi lang sa India, kundi sa mga boardroom sa buong Germany, Detroit, at Shanghai. Hindi na lang napansin ng mga pandaigdigang automaker ang Mahindra. Pinapanood nila ito na parang banta. Tahimik at walang kilalang kilala. Ang isang kumpanyang dating nakita bilang lokal at angkop na lugar ay pinilit ang sarili sa pandaigdigang kaugnayan. At ito ay nagpapakaba sa mga bato. Ang biglaang desisyon ni Tesla na ipagpaliban ang pagpapalawak nito sa India ay hindi napansin. Ang isang planong minsang ipinahayag bilang isang milestone, isang potential na gigafactory sa Gujarat, ay sinusuri na ngayon. Gumawa si Elon Musk ng hindi malinaw na mga komento tungkol sa mga kapaligiran ng regulation at mga hadlang sa pag-input ng baterya. Ngunit ang mga tagaloob ay may ibang kwento. Ayon sa dalawang executive mula sa Tesla's Asia-Pacific Division, ang pag-alangan ay hindi tungkol sa mga regulation. Ito ay tungkol sa timing. Dahil ang India ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa inasahan. At ang Mahindra ay hindi na lang gumagawa ng mga EV. Nanalo sila sa unang bahagi ng lupa. Anay mga European automaker ay tagsimulang makaramdam ng init sa susunod. Ang XUV, E9 ng Mahindra ay tahimik na sinusuri ng mga automotive reviewers sa Spain, Italy, at Netherlands. Ang hatol, nakakagulat na mapagkumpetensya. Hindi lamang sa presyo, kundi sa disenyo, pagganap, at maging sa teknolohiya. Hindi nito sinusubukang malampasan ang line-up ng Mercedes EQ sa karangyaan, ngunit hindi nito sinusubukan. Ito ay nagtatarget sa lumalaking gitnang merkado. Mga mamimili na nagnanais ng higit pa sa murang mga Chinese EV, ngunit hindi gustong mag-overpay para sa isang badge. Isang particular na sandali ang nagpahuli sa mga analyst. Nang inihambing ng isang kilalang tagasuri ng Aleman, ang AI system ng BE6E sa in-car software ng Tesla. At binigyan ang Mahindra ng kalamangan sa pag-personalize at mga tampok ng kaginhawahan. Iyon ang unang tunay na suntok. Hindi iyon ang Mahindra ang nanalo sa digmaan. Napatunayan na nila na kaya na nila ang mga suntok. Samantala, sinimulan ng automaker pagkatapos ng automaker na baguhin ang kanilang mga timeline sa India. Ang mga kumpanyang minsan nang nag-dismiss sa India bilang isang
Pagkakataon noong 2027 o mas bago ay biglang nagdaos ng mga emergency na pagpupulong. Itinulak ng Hyundai ang mga plano ng planta ng EV nito. Pinataas ng BYD ang gastos sa marketing sa subcontinent. Maging ang Ford, na umalis na sa India, ay nagsimula ng mga alingaw-ngaw ng pagbabalik sa pagkakataong ito na may discarding pang-baterya. May nagbago. Ang mahinahong kumpiyansa na ipinapakita ng India ay sa wakas ay nagre-rehistro. Ngunit, marahil, ang pinakamalaking senyales na ang isang bagay na malaki ay nagmula sa pag-uugali mismo ng Mahindra. Hindi sila kumikilos tulad ng isang kumpanya na nagbabasking sa tagumpay nito. Medyo kabaligtaran, mas lalo silang natahimik. Walang panayam, walang flashy concept teaser. Kahit na ang mga karaniwang EV Expo ay nakita ang Mahindra na nananatiling low profile. Hindi ito mukhang isang kumpanya na sumikat, parang may pinipigilan. Ang ilang mga mamamahayag ay nagsimulang kunin ang pabango. Isang leaked na imahe dito, isang patent filing doon. As na pagbanggit ng hindi ipinaalam ng mga modelo na nagpapakita sa mga panloob na logistic na manifest. Mga sasakyang may mga codename na hindi tumugma sa B6E o XUV, E9. May mga bulungan ng bagong segment, mas maliit, mas abot kaya, ngunit kasing talino. At pagkatapos ay mayroong mga aling-awngaw ng isang masungit na EV na binuo para sa off-road domination na may drone-compatible tech. Walang nakumpirma. Ang lahat ay kahina-hinala. Pinalala lang ito ng social media. Ang isang butil na larawan ng isang hindi isiniwalat na SUV na nakabalot sa camouflage, malapit sa planta ng Chennai ng Mahindra, ay nagdulot ng speculation sa labis na pagmamaneho. Ang ilan ay nagsabi na ito ay isang production-ready na version ng konsepto ng B05. Ang iba ay naniniwala na ito ay isang bagay na ganap na bago. Eileen Mang Paran, hindi nagkomento si Mahindra. Makalipas ang ilang araw, nakita ang CEO na umalis sa isang closed-door meeting kasama ang mga opisyal ng sentral na pamahalaan. Nang sinubukan ng mga mamamahayag na kumuha ng pahayag, ang sinabi niya lang, hindi na kailangang ipahayag ang ilang mga desisyon. Magsasalita sila para sa kanilang sarili. Sa puntong iyon, hindi na isang tanong kung naghahanda ang Mahindra ng isa pang hakbang. Ito ay noong. At ang natitirang bahagi ng industriya, mula sa Silicon Valley hanggang Stuttgart, ay walang pagpipilian kundi ang maghanda para dito dahil natapos na ang katahimikan. At may nangyari ito ay magiging malakas. Ang paglulunsad. Ayon sa mga ulat na umusbong mula sa Chennai at kinumpirma ng maraming tagaloob ng industriya, official na inilunsad ng India, yung isang bagong alon mo mga susunod na henerasyong dekuryenteng sasakyan na nagpapadala ng mga shockwaves sa pandaigdigang industriya ng sasakyan. Ang lineup na pinangungunahan ng mga pinakabagong entry ng Mahindra, ang XUV3XO EV XEV7E, P05 at ang off-road ready na B, Raleigh, ay iniulat na inihayag sa likod ng mga saradong pinto mas maaga sa linggong ito sa isang event na suportado ng gobyerno na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gabinete at mga piling pandaigdigang mamumuhunan. Inilarawan ng mga source na may kaalaman sa kaganapan ang paglulunsad bilang isang madiskarteng pagkaantala na kinasasangkutan hindi lamang ng mga bagong paglulunsad ng sasakyan, kundi isang full-scale na plano sa pagmamanupaktura at pag-export na nagtatarget sa Europe, Southeast Asia, at Africa. Iyos mga sasakyan, lahat ay iniulat na binuo sa modular Inglo platform ng Mahindra, ay sinasabing nagtatampok ng mga advanced na AI-powered cockpits, dual motor variant, at real-world range figures na lampas sa 3 milya. Ang lahat ng 4 na modelo ay pinaniniwala ang sumusuporta sa ultra-fast charging. Technology na may kakayahang mag-top up mula 20% hanggang 80% sa ilalim ng 8-10 minuto. Ang XUV3XO EV, na nakaposisyon bilang isang mass-market compact SUV, ay iniulat na nagpapababa sa mga karibal tulad ng Hyundai Kona EV at BYD ito. Dari ng hanggang 15% sa presyo habang nag-aalok ng mga mapagkumpetensyang spec. Samantala, ang XEV7E, isang mas malaking 7-seater SUV na may triple-screen digital layout, ay inilalarawan bilang sagot ng Mahindra sa Model Y sa makabuluhang mas mababang halaga. Ngunit ang B
05 at B. Raleigh ang lumilitaw na nakakakuha ng pinakamaraming atensyon. Ayon sa mga analyst na pamilyar sa mga panloob na detalye, ang B. O5 ay isang performance coupe SUV na may futuristic na disenyo at isang smart cabin. Interface na ganap na idinisenyo sa loob ng bahay gamit ang MEA AI operating system. Ang B. Raleigh. Sa kabilang banda, ay sinasabing ang unang purpose-built electric off-roader ng kumpanya na may dual-motor AWD, Adaptive Terrain Response, at integrated drone deployment feature para sa advanced navigation. Ang particular na nabigla sa mga tagamasid ng industriya ay ang sukat at coordination ng paglulunsad. Ayon sa isang leaked memo na sinuri ng Autotech Daily, ang mga bagong EV ay nasa limitedong production na ang mga paghahatid ay nakatakdang magsimula sa mga yugto sa buong India sa kalagitnaan ng taon at ang mga pagpapadala sa pag-export ay nakatakdang para sa Q4 2025. Ang mga sasakyan ay naiulat na na-clear ang homologation para sa UK at EU market, na nagmumungkahi na hindi ito itinuturing ng Mahindra bilang isang domestic push ngunit isang pandaigdigang opensiba. Mahalaga rin sa politika ang timing. Si Punong Ministro Narendra Modi, na nagtaguyod ng pag-ampon ng EV sa ilalim ng energy independence ng kanyang gobyerno sa pamamagitan ng 2047 na plano, ay sinasabing personal na nirepaso ang proyekto ilang linggo bago ang panloob na paglulunsad. Sa isang Clean Energy Summit sa New Delhi, sinabi niya, "Hindi lang lumalahok ang India sa Green Revolution, pinangungunahan namin ito." Kinumpirma ng isang matataas na opisyal mula sa Ministry of Heavy Industries na ang mga sasakyang ito ay hindi mga prototype. Anik ang mga ay handa na sa production, na may mga allocation sa pag-export na kumikilos na. Sa kung ano ang ngayon ay malawak na sinipi online, Mahindra's CEO naiulat na tinapos ang kaganapan na may isang matapang na pahayag na naglalayong squarely sa mga karibal sa industriya. Bye-bye Tesla, ang sabi ng CEO ng Mahindra na huminto habang tumahimik ang silid. Iginalang namin ang mga pioneer. Ngunit ngayon naman ang aming pagkakataon na mamuno. Hindi ito mga concept car. Hindi ito mga panaginip. Sila ay totoo. Handa na sila. At naglalabasan na sila ngayon. Hindi darating ang India. Nandito na tayo. At hindi lang kami nakikipagkompetensya. Kami ay nagtatakda ng bilis. Habang ang Tesla ay hindi tumugon sa publiko, ang mga analyst ay nabanggit na ang kumpanya ay nakapos kamakailan sa mga talakayan ng pabrika sa India at sinimulan na suriin ang diskarte nito sa Timog Silangang Asya. Isang maliwanag na palatandaan na ang competition mula sa mga Indian na automaker ay sineseryoso. Ayon sa maagang feedback mula sa mga pilot fleet at mga partner sa pagsubok, ang mga bagong modelo ay kapantay o nauuna sa mga pandaigdigang benchmark sa mga lugar tulad ng kalidad ng biyahe, katalinuhan ng baterya at pinagsamang mga serbisyo ng AI. Sinabi ng isang tagaloob, "Ito ay unang pagkakataon na ang isang Indian na automaker ay naglunsad ang hindi isa, ngunit apat na globally viable na EV sa isang solong sweep. Ito ay hindi lamang isang laro ng produkto. Isa itong power move. Inilunsad ng India ang mga bagong henerasyong EV na hindi lamang muling hinuhubog ang domestic auto market nito. Ngunit ngayon, ayon sa mga ulat, nakagugulat sa buong pandaigdigang industriya. Tapos na ang edad ng tahimik na ambisyon. Ang mga sumusunod ay maaring magpabago sa karera ng di-kuryenteng sasakyan magpakailanman. Kung makakagawa ang India ng mga EV sa ganitong antas at presyo, ano ang mangyayari sa mga kumpanyang minsang nag-isip na wala silang tunay na kompetisyon?